Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gagawin po natin ang weekly horoscope para po sa merong may Sun, Moon at Rising sign na Leo. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button po, bell notification, and palike na rin ang ating video. And by the way guys, bukas na rin po ang ating membership. Kung gusto niyo pong magkaroon ng access sa mga exclusive videos po natin like ang ating mga extended readings at maging priority sa ating mga future lives po, i-click nyo lang po yung join button sa baba para magkaroon kayo ng access. So, tanda po natin na this is for October 4 hanggang 10 at yung mga magiging readings natin, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. Sa naghahanap naman po ng private readings or spellworks, pwede po kayong mag-message sa aking Facebook page. The link is in the description below. At sa mga gusto po magbigay ng donation for support, pwede nyo pong gamitin yung thanks button sa baba or pwede po kayong mag-send via Gcash or Maya. The number is in the bottom of the screen. Okay, so Leo, kamusta ka? Medyo conserve ko yung energy ko. Okay, so meron tayo ditong The World tsaka Mending. So, the world kasi, kung tama yung naalala ko, connected siya kay planet na Saturn. Tama ba? And, hindi. Dalawa yun eh. I forgot. However, the world kasi tungkol siya sa end of the cycle or a beginning of a new cycle. Kumaga ito na yung sa tinatawag na major arcana, siya yung pinakahuli. And mag-reset ulit to papunta kay the full, the beginning. So, we have the ending and the beginning. And here, mending. Nakakatuwa lang naman din kasi na tignan tong card mo. Pinapakita dito kasi na you are already, ka na sa position, na bumabalik ka na doon sa dating ikaw. Yung tinatawag natin, pwedeng tawag natin former glory, nagsisimula mo na siyang makita ulit. Andoon na na-energize ka. Yung point na dati nasa healing stage ka, sabi ni Card of the Mending, ngayon andun ka sa level na kung saan you are extending yung healing na sa iba. Paano yun, Iro? Wala naman akong, hindi naman lahat, di ba, manggagamot. Wala naman akong tinutulungan na gumaling. Doon ka nagkakamali. Leo, bawat isa sa atin may ibang mga nanonood. Bawat isa sa atin, meron tayong mga, siguro tawagin natin secret fans na they find inspiration sa buhay natin. Yun yung isang bagay na hindi mo nakikita, na isa kang blessing, you are a source of strength, inspiration ng ibang tao. Minsan malayo sila, hindi mo talagang totally kilala. Minsan sa paligid mo lang, nagmamasid sa bawat galaw mo. Pinapanood kung paano mo hinahandle yung mga situation, paano mo sagutin yung bawat mga tanong, paano ka gumalaw, at paano mo gawin na ikaw naman ang nakikita nila. Kumbaga nilagay ka nila sa paningin nila sa spotlight. So, at the same time, habang kasi nakita ng mga taong to kung paano mo buhatin yung sarili mo, paano mo itayo, paano ka umangat mula doon sa pinagkakalagpakan mo, kung saan ka nadapa, kung saan ka natisod. Ang nakikita nila hindi yung mga pagkakamali mo eh. Ang nakikita nila, paano ka tumatayo sa bawat pagbagsak mo. Yun ang nagiging inspiration nila. Nakikita nila paano mo iangat ulit yung sarili mo, paano mo gawin na mas malakas, paano ka tumayo ulit. Yun yung napapansin nila. With the card of the world, alam mo din na ang dami mo nang na-let go, ang dami mong nabitawan na, ang dami mong na-sacrifice. And sabi nga ng universe din, lahat naman ng sinasacrifice natin, it returns. Namabalik siya. Parang isang puno, kapag sinacrifice niya yung bunga niya, ang palit nito, isang puno ulit na pwedeng mamunga na sa damakmak.
So, mukhang magtatanong ako sa'yo, Leo. Are you ready to accept yung mga tinanim mo before? For the last maybe 16 years, lahat ng mga good and the bad, the best and the worst? Eto na yon. Magsisimula na tayo, Leo, sa new journey kung saan bawat araw, you are going to harvest the karma na para sa'yo. Paalala, ang karma, two sides yan, the good and the bad. Tingnan natin kung ano yung crossing mo. So we have here the Queen of Wands and a change in the wind. So si Queen kasi older female energy to. Tapos Wands fire and passion. Tas may element of water din for emotion. Yun lang talaga minsan. May kasabihan kasi, it's hard to teach old dogs new tricks. Mahirap daw turuan ang isang matandang aso ng mga bagong tricks, bagong skills. Pero naniniwala ako that in time, pwede niya matutunan to. Siguro magandang example dito yung mom ko. Before, sobrang frustrated siya. I think 2000 ano ba yun? 2008, mga ganun siguro. 2010, na naghahanap siya ng work sa BPO. After niya na maging OFW. Andoon na frustrated siya kasi hindi niya alam paano siya makapasok kasi ilang beses siya na-reject. However, yung rejection na yun, lagi siyang sabi ko sa kanya, every time you get rejected, kung ma-reject ka, tanungin mo yung dahilan bakit. Then let's work on it. May mom at that time, papunta siya sa retiring age. Pero you know what, until now, at to the recording ng video na to, nasa BPO pa rin siya for how many years na. So, yes, it's hard to mag-teach ng new skills sa isang old dog. Pero in time, because of the dedication, nakatututunan nila. And this is where the universe is stepping in. Meron siyang mga ino-open na gusto niyang ituro sa'yo. For you, parang nahihirapan ka na tanggapin yon or nahihirapan kang i-accept yon kasi meron ka ng set ng rules na sinusundan. Meron ka ng set ng paniniwala na kinikater. Meron ka ng pattern na sinusundan. So, it's really hard. Mahirap, pero hindi imposible. So, yun yung challenge sa'yo ngayon. Yung learning curve. Wag mo i-frustrate naman yung sarili mo na hindi ko magets, hindi ako maka-flow, hindi ako makasunod. Wag mong i-pressure yung sarili mo. Yes, may timeline tayong sinusundan, pero hindi ibig sabihin nito hindi mo magagawang maintindihan. Magtiwala ka, kaya nga binigay sa'yo ng universe yan. Yung new learning na yan, yung new set of skills na yan, is alam ng universe, magagawa mo. Nagkakadelay ka lang because doon sa doubts na binabato mo sa sarili mo. Walang ibang pwedeng una magtiwala sa'yo kundi ikaw. Do you think na aabot ako na nagbabasa ng cards in this way kung nag-doubt ako sa sarili ko? Yes, nagkaroon ako ng doubts. Pero hindi ko hinayaan yung doubts na yon ang lumamon sa akin. Same thing with you, Leo. I trust na kaya mong matutunan yung kahit anong ibato sa'yo ng universe. Because at the end of the day, the universe knows para sa'yo yon at kaya mo. Ano ba kasing crowning mo ngayon? Ano bang desire card mo? Four of Pentacles, tsaka Treasure Island. So, si 4 kasi, this is the number of structure. Tawag din sa kanya leadership. And Pentacle, symbol to ng Earth. So, anything about the physical. Now, Treasure Island is about, of course, treasures. So, ano ba na mabasa natin dito sa desire mo? Well, stability is very important talaga. Hindi naman pwede yung mga suntok sa buwan lang tayo, yung bahala na si Batman. So, talagang tayo? Andoon na hinahanap mo siya. And, alam mo yun, there is may nabasa ako. Bigyan ko isang quote.
Sa Germany yata galing yun. Sabi doon, don't chase after butterflies because they will run away from you. Instead, create a garden and let the butterflies come to you. So, Tagalogin natin. Huwag mo habulin yung mga paru-paro kasi lalayo yan. Lilipad yan papalayo sa'yo. Ngunit, bagkos magtanim ka, gumawa ka na isang hardin para kusang lumapit yung mga paru-paro. So, what does it mean sa reading mo? It means kasi na chine-chase mo kasi hinahabol mo yung stability. Instead of you going after stability, you plant something na mag-a-attract ng stability. Huwag mong sabihin ng isang song, we seek the giver but not the gift. Hanapin mo yung mismo nagbibigay ng stability, hindi yung stability. Hanapin mo yung universe na siya ang nag-organize ng everything para maging maayos yung path na tinatahak mo. Even in your finances. Once na nagawa mo yon, ikaw na rin makakapansin na, uy, everything is flowing smoothly in terms of finances, sa health mo, family. Kasi ang hinuna mo is to connect with doon sa nagbibigay nung blessing, nung abundance, nung stability, nung protection. Sabi nga, seek the giver, but we seek the giver and not the gift. You seek the protector, not the protection. You seek the blessor, not the blessing. Nagagets mo? Yun ka pinapa-redirect ngayon ng universe. Seek. Kaya di ba meron yung ewan ko, alam niyo yung song na yon. Siyempre bawal ako kumanta kasi copyright. Pero yung lyrics niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Actually, verse na siya sa Bible eh. So, hanapin mo muna yung kingdom. So, hanapin mo yung mismong source of all. The creator of all. Then, dun ka mag-connect. Kasi kapag dun ka nag-connect, the rest, kusang lumalapit yan na parang paru-paro na wala ka ng effort. Your foundation is the Seven of Wands and the Tribe. Well, minsan talaga may may positive side din yung mga solo modes natin. May positive din na binigay yung ating mapag-isa nating attitude, and that is a very nice thing to do. Kasi andoon na dumaan ka sa time na talagang hermit mode, ermitanyo ang peg. Yung moments na humihiwalay ka sa mga tao, this is because you are healing yourself. May mga hindi nakaintindi, may mga hindi alam kung anong nangyayari sa'yo, may mga naging concern. Pero at the end of the day, ang importante dito, nagawa mo yung kailangan mong gawin. Andoon na na-focus mo yung mga bagay na kailangan mong bigyang pansin. Andoon na nagkaroon ka ng time to make yourself a better person. Dahil mo alam mo yung kung babalikan natin siguro ng last couple of months, ang laki ng pinagkaiba mo eh. Ang laki nung naging difference mo. Andoon na nakita mo na you are better. Kung ikaw mismo magtitingin na, kamusta ka dati? Compared ngayon? Layo. Ang laki ng improvement mo. Hindi man pare-pareho sa yung lahat nga sa House of Leo, yung mga improvements nyo. Pero at one point, isang parte ng buhay nyo, nakita nyo nag-mature kayo, nakita nyo nag-grow kayo, nakita nyo nag-expand kayo. Yun pa lang. Ang ganda ng mga ginagagawa mo. You made the right decisions in the past. Well, in the past, tingnan natin dito, 8 of Cups and the card of Yin. So, si 8 is about power, this is about emotion. And Yin, ito yung sa Yin Yang, yung female energy. Alam mo, nakakatuwa lang din na a lot of you guys sa House of Leo, ang dami nyong give up ng mga importante sa inyo. Mga tao, mga gamit, bagay,
meron nga naging parang point sa life nyo sa past na para kayong si Santa Claus. For the give love on Christmas Day, ang peg nyo talaga. Namimigay kayo ng mga gamit nyo. Hindi kayo, ang dami na sa inyo na hindi kayo nag-aatubili na mag-welcome ng mga tao sa inyong tahanan. Andoon na talagang, siguro sabihin natin na you allowed yourself na maging blessing sa ibang tao. And ang ganda nung ginawa mo eh. Kasi andoon yung na-invoke mo yung concept ng giving, the law of giving. Ang concept kasi ng giving when it comes kung i-base ko sa Bible ha, ang sabi doon kay Luke yata, si Jesus yata yun mismo nagsabi. Sabi niya doon, kung tama ako yung exact words, sabi niya, give. Diba, nagbigay ka, isa give lang, di naman plural. Ang kapalit nun, it shall come back to you. In good measure, it's pressed down, shaken together, and running over. Play down on your lap, and the same measure that you gave will be used for you. 7 times ibabalik. 7 times nung binitawan mo, 7 times nung binigay mo. At ang dami mong naitanim in the past na goodness. So, yung point na nakakatuwa kasi during that time, hindi ka humihingi ng recognition, which is hindi normal sa isang Leo. Kasi generally, ang Leo, aminin nyo man hindi, you like the attention. Gusto nyo na naka-center sa inyo yung spotlight. Gusto nyo na nakikita kayo na angat kayo in a positive way. But during that time na yon, hindi mo gusto eh. Parang gusto mo na okay na nakita mo na naging okay sila. Enough na para sa'yo that time yung thank you. But this time, hindi mo alam na nililista ng universe yun, yung mga pinagagawa mo, the good and the bad. Kasi, this is the year na kung saan ibabalik yun, times 7. So, medyo kung may mga hindi ka magandang nagawa before, alam mo na, tanim pa tayo ngayon ng good things. Actually, meron dito mga broken relationships na hindi mo alam pa paano ka naka-move forward din eh. So, check natin dito kung ano yung future na ikaw. So, meron tayo itong card of death and poised. You know what? Si death kasi tungkol sa metamorphosis, change, development. So, parang pwede mong tignan na parang parang siyang isang higad na naging cocoon, tapos namatay yung pagiging higad, pero nabuhay ang pagiging butterfly. Ito naman tayo sa butterfly. So, even the card of the poise, mukha siyang butterfly. Alam mo, ang daming developments in a positive way. Hindi ko na ma-expound gano'ng kaganda. But, Leo, andito yung point na hindi ako magtataka na to the level na yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mga connection sa mga may position, magkakaroon kayo ng leads in people who has power, magkakaroon kayo ng influence sa kanila. And some of you, siguro a little of you, medyo magsisimula ng mapunta sa limelight. So, pwedeng mainstream media, or sa mga social media app, aangat yung identity mo. Mas tutunog yung pangalan mo, mas makikilala ka one way or the other. Guys, kung nakaka-resonate ka sa readings and gusto mo din malaman kung ano yung mga in-depth readings pa, i-click mo lang yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating extended readings na exclusive lang sa members. And also, on top of that, sa mga future readings natin, magiging priority ka sa live. Okay. So, tuloy natin yung reading mo. So, check natin yung physical and emotional environment. Let's also check your hopes and fears, your future, and the message ng deities. So, physical environment mo, we have here the 4 of Wands and Imagine. So, ang dami sa inyo na gusto mag-build ng family. So, this could be a biological family o yung circle of na parang family na rin.
So this is the moment na binibigyan ka ng universe ng chance para ma-fulfill yung longing mo. Kasi yung iba sa inyo, sa nakikita ko dito, as of now, hindi ko naman pwedeng, ayoko gamitin yung term na broken family. Kasi hindi naman lahat doon eh. Longing for that bond of a family. Kasi pwedeng andoon na pwedeng wala yung magulang. Sabihin natin na wala na dito sa mundo or nasa ibang lugar lang, nasa ibang bansa para maghanap buhay. O sadya talagang hindi natin sila mahanap. O andoon na malayo ang loob mo. Isa o sa dalawa para sa kanila or wala sila, hindi silang sasama na. Andoon na na a lot of you in the house of Leo, hinahanap nyo is that warmth, is that acceptance, yung emotions, yung affections na kasama ng pabilang sa isang pamilya. Medyo mahirap yung gusto mo. Or sabihin natin, mahirap yung pinagdaanan mo. Kasi ang dami sa inyo na, hindi man lahat, pero ang dami sa inyo na namulat agad kayo sa realidad ng buhay. Namumulat agad kayo na ito yung mga kailangan nyong gawin para mabuhay kayo sa pang-araw-araw. Ito yung mga, ewan ko, naranasan nyo na yung ginagawa ko before na nagbebenta ka ng kung ano-ano sa school din para meron kang dagdag pang baon. So, andoon na pinapaalala ng universe na once you start to build yung family na yon, be sure na dala mo lahat yung wisdom ng knowledge na binigay ng universe sa'yo doon sa mga past experiences mo at mga pinasa sa'yo ng mga tao para pag binuild mo yung family mo, you can build it hindi as perfect bilang isang ideal na family. Parating naman na yan. Yung emotion environment mo, we have here the Wheel of Fortune and TikTok. Yun na nga. Kasi nga, feeling mo dahil nag-solo mode ka, nawala ka sa sirkulasyon, parang hindi mo na alam yung gagawin mo or hindi mo na alam saan ka pupunta or what you gonna do. Well, the Wheel of Fortune is about expansion. So, change, luck, and time, si TikTok. So, in your emotional environment, andoon na focus ka muna doon sa mga things na pinapahalagahan mo at pinapahalagahan ka din. So, who are they? Pwedeng family mo to, pwedeng partner, pwedeng pets, like si Mikay. Madami yan. Huwag mo i-constrain kasi sa emotion environment mo, sinasabi sa'yo dito, marami kang sources ng happiness. Hindi lang, huwag mong ipako na, wala akong jowa, malungkot ako. Please, huwag nating gawin na solusyon lagi na pag malungkot tayo, jowa agad. Maraming ibang paraan yun. Kailangan mo lang i-open yung sarili mo na mag-accept ng happiness and love from different sources. So, isa sa best, suggest ko talaga sa inyo, mag-rescue kayo ng mga ayop, pusa or aso na nangangailangan ng kalinga. Kasi pag sila ang nagmahal, promise, walang katumbas. Ito nga, hindi ako makaligo ng maayos. Or makapagpupo. Paano? Pag sinara ko yung pinto, nagkakakatok siya. So, kailangan bukas. Saya, diba? Pero mahal ko yan. So, ganun din. You can find happiness. Allow yourself to find and feel happiness sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang anggulo, at mula sa iba't ibang aspeto. Your hopes and fears. Meron tayo itong 7 of Pentacles and Serendipity. Si 7 kasi, this is the number of wisdom, number of God. Pentacles symbol siya ng earth, so anything na tungkol sa physical. Serendipity, sabi nga nila, you're on the right place at the right time for the right moment. Dude, wag mo namang i-pressure yung sarili mo na baka yung parang feeling mo na baka, kasi may moment ka ng ganun tama pa ba yung ginagawa ko? Okay pa ba ako? Nasa right path pa ba ako? Dude, stop that.
alam mo kung nararamdaman mo deep inside that you are in the right place at the right time for that right specific moment. Kaya 'di ba nga nagfo-fall into place na yung mga bagay na gusto mo. Yung iba kasi sa inyo andun sa point pa lang na palabas pa lang, andun pa kayo sa cocoon nung butterfly. Papalabas pa lang kayo. Huwag mo madaliin. Yes, may mga nauna na sa inyo na nakalabas at maybe naglumilipad na, mga parang mga magagandang mariposa. But for those na hindi pa, kasi mas marami yung hindi pa eh, wait lang. Be patient. Magkaroon ka ng pasensya. Kasi pag binadali yung process na yan, ikaw din na magiging kawawa. Just like, nakita ko ng docu na yung kukuni, hindi pa tapos mag-develop yung higad to a butterfly, binuksan agad. Kawawa, nawala, nasayang yung buhay nung caterpillar. Nasayang yung effort niya, nasayang yung oras niya, kasi nawalan siya ng buhay. So, huwag nating hayaan na masira yung process na nilaan ng universe para sa'yo. Huwag nating hayaan na masayang yung effort mo. Kasi andun na eh. Parang ang hirap magsimula ulit. Isipin mo, since nandito ako sa Trinidad, yung mga kalsada dito, pataas. Kasi nga bundok. So, isipin mo kapag yung kotse mo, bilang tumigil ka sa kalagitnaan ng pag-akyat ng bundok, more effort ang kailangan kapag itutuloy. Consistent, let it be consistent. Hayaan mo magpatuloy ka lang. Hayaan mo na dumiretso ka lang. Hayaan mo na umangat ka lang. Feeling mo, onti rin nagagawa mo. Paalala lang, small progress is better than no progress. Huwag mong maliitin yung mga maliliit na achievements mo. Huwag mong kailangan i-acknowledge mo na nagawa mo to kasi eventually one small thing will lead to another, will lead hanggang umabot ka na doon sa place na kung saan you are meant to be. Tingnan natin kung ano yung future mo. So we have the 10 of Wands and Chaos and Conflict. So, si 10 kasi number 2 ng end of the cycle or beginning of a new cycle. Which is, ikot tayo sa unang mong cards, unang set ng cards mo, the world. Once is about fire, this is passion and energy and chaos and conflict. In the future naman kasi, wala nga na tayo ng one time frame pa dito. What we are, ang nakikita natin dito is andoon na yung mga, remember the conflicts that you have in the past? Yung mga hindi mo na, hindi kayo nagkaroon ka ng miscommunication. Magkakaroon ng way para mag-reconnect kayo ulit. And those reconnection will allow you na parang tatawanan nyo na lang yung nakaraan kasi yun nakakatuwa with time. Sabi nga, time heals all wounds. Totoo. Given enough time, kahit sa magulang ko, nung nasira yung family namin when hiwalay sila when I was nung 15 anyos ako. Pero in time, natuto rin namin na makamove forward kami. We learned how to forgive. Hindi namin nakalimutan kasi ginagamit namin din yon as a way para to learn from our past. Hindi man namin binalik yung dating closeness, but the mere fact na naging civil kami, nandoon na yung respect, mutual respect na ibalik, we're good with that. Now, with the 10 of Wands then, so saan ang punta natin? Kasi medyo magiging busy ka in the next few weeks, Leo. From one place to the other, one thing to the other. Ang daming mga parating na mga, siguro if you're a freelancer, so we could see possible new jobs or contracts coming in, or sabihin natin na public figure ka, so there could be more appearances. So if this is a business, it could be an expansion or addition. Well, kung sa work naman to related, andoon na recognition. And in recognition, syempre meron mga monetary, give love on Christmas Day.
So there is an expansion. So magiging busy ka talaga in this coming few weeks, Leo. And ito yung moment na kung saan nakapagod, pero sige tuloy lang. Kasi ito yung mga problema na gusto natin sa buhay natin. Ang message ng universe, ng Yetis para sa'yo, we have here is Saturn. Diba? Kakabanggit ko lang ng time. So Saturn is karma, nakita control, and a wish to restructure. Si Saturn siya yung counterpart sa Roman mythology, but in Greek mythology, kung naalala ko tama, this is Father Kronos, si Father Time. Siya yung si Kronos is the Titan. So ando na pinapaalala ni Saturn sa atin na may mga responsibilities tayo na kailangang i-focus natin. And also in time, may tinatawag tayong learning curve, we will learn about it. Hindi naman kailangang i-pressure natin sarili natin na dapat alam ko na to. Doon hindi ka computer na pagsaksa ka ng USB o binigyan ng update, okay na. You are a live human being who is wonderfully and fearfully created by God. So pinapala sa'yo ni Saturn na give yourself the time for the expansion. Wait lang, kasi may tamang timing para sa iyong universe. Dati kang higad, ngayon magiging butterfly ka. And the beauty that you will show as na maging inspiration para sa iba is mas lalo pang magiging talamak. Kasi from higad, iba ka na ngayon. So I hope nakatulong yung readings sa kanila. At tandaan yung mga readings natin, they are for guidance purposes. You have your free will, so use it wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo malaman kung ano po yung extended readings, kasi yun, binabasa ko na siya ngayon, para magkaroon ka ng access doon sa mga exclusive videos, i-click mo lang yung join button sa baba. And one of the other benefits is kapag mga magla-live tayo, magiging priority kang basahan compared sa others. So sa mga naghahanap po for appointment po ng private reading or ng spellworks, pwede nyo po kayo message sa aking Facebook page. The link is in the description. And para po sa gusto mag-donate, you can use the thanks button or GCash Maya numbers on the bottom of the screen. Leo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo soon enough. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po si Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you po sa extended readings. Thank you.